And joining us now is Judy Miranda, co-convener of the Trillion Peso March Movement. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat mula dito sa Boy Scout Circle na nagpoprotesta kasama ang Trillion Peso March. Judy, unang tanong agad, anong specific government actions are you calling for through this march? Unang-una sa lahat, ang Trillion Peso March ay nananawagan ng accountability sa lahat ng nagnakaw ng pondo ng flood control at iba pa ng mga pondo na dapat ay napunta sa social services at welfare ng taong bayan. Kaya kailangan ay ikulong ang lahat ng mga corrupt at ang kakaroon ng accountability, ibalik ang mga ninakaw sa pondo ng bayan. Ano mga activities, Judy, ang meron pa yung grupo nyo, no, with regards to this? Kasi madami na nagagalit dahil mula nung EDSA Revolution, lumaban tayo against corruption and other things. And hanggang ngayon, yung pa rin ang nilalaban natin. Mahalaga po ang 40th anniversary ng EDSA dahil ito ay paalala sa ating lahat na kaya ng mga tao sa pamagitan ng ating kolektibong pagkilos at tayo po ay nakapagpatalsik ng isang diktador. Tayo po ay nawakasan natin kasang napakahabang panahon nang ang taong bayan ay pinagnanakawan, nababiolate ang ating mga karapatang pantao. Ngayong 40th anniversary, mahalaga ito lalong-lalo na sa mga kabataan dahil napakainit ng issue ng korupsyon at mga political dynasties. Ang paalalang ito ay nakita natin noong September 21 at November 30 ay kumikilos ng muli ang taong bayan. Kaya ang aming tema sa February 25, tayo ang people power. Noon, ngayon at bukas. That's a very strong message, no? Pero you mentioned political dynasty. Ano ba official stance ng grupo nyo regarding political dynasties? Sinusuportahan ang mga legislasyon na ngayon ay proposal sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros na wakasan ng mga political dynasties na isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na hindi nagkakaroon ng monopoly ang lahat ng mga malalaki na mga landlords at mga known na politically ay hindi naman nagsisilbi sa taong bayan kung hindi ginagawang negosyo lamang ang pagpasok sa politika. Kaya at sinusuportahan ito, dapat ay immediately maging batas, sinusuportahan ito ng ating COMELEC, sinusuportahan ito ngayon ng ating mga pambansang mga leader ng ating bansa ngayon na dapat ay mawala na ang political dynasty para ma-equal na ang playing field pagdating ng 2028 elections ay tunay na magkaroon ng boses ang taong bayan sa sino dapat ang mamuno at mapagkakatiwalaan humawak ng pondo ng bayan na galing sa dugot pawis ng mga buwis ng mga manggagawa. Oh, Judy, sa mga lumipas kasi na Trillion Peso March, ang pinakasinasabi ninyo at saka ng mga coalition, peaceful rallies ang gusto nyo panghawakan. Pero sa mga lumipas din, especially yung last times nung September sa Recto Avenue, may mga humalo na mga kabataan na nag-cause din ng gulo at ng damage sa mga public properties. Kayo po ba, how are you planning to encourage the youth to participate at the same time, safeguard them from this chaos na pwedeng magbunsad nitong mga rally or marches na gagawin ninyo? Una, tiniyak ng Trillion Peso March, tulad na rin ng aming mga ginagawa mula pa ng September 21 at November 30, ay merong koordinasyon sa Quezon City Depot, sa local government. Kasama natin ang ating mga leader ng simbahan, ng CBCP, Caritas, ang SEAP at iba't ibang mga institusyon. Nagkakaroon ng mahabang preparasyon, mga dialogo, para tiyakin ang kaligtasan ng lahat at ma-uphold ang karapatan para sa ating pong freedom of assembly at freedom of expression ng mga nararamdaman at nais na ipanawagan ng taong bayan. Kaya naganap na po at may permit ang Trillion Peso March, nagka-walkthrough na po nung isang araw at tiniyak na ang ating installation ng mga stage, ang security, na dialogue na rin po namin ng MMDA chairperson para dito. Tinitiyak namin na sa hanay mulat sa pool ng Trillion Peso March ay mas pinahahalagahan natin ang boses ng iba't ibang mga sektor na naniniwala na ang isang rally ay pwedeng magiging prayerful, peaceful, pero may paninindigan.
Judy, matanong ko lang din pala. So for the record, yung mga nakaitim na mga kabataan na nakamask, yung may dalang one-piece flag, so for the record, they're not affiliated with the Trillion Peso March? Hindi po affiliated at kung babalikan po natin ay marami pong rallies noong nakaraan, iba't ibang grupo, iba't ibang lugar. So iba po ang Trillion Peso March nasa People Power Monument, merong mga nasa Luneta, at ngayon din naman ay welcome po sa Trillion Peso March ang iba't ibang mga rallies dito sa Metro Manila, sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil hindi lang po sa EDSA magaganap ang mga protesta. Kaya may iba't ibang mga grupo, iba't ibang panawagan. At sa Trillion Peso March, ang ating panawagan muli ay nakasentro sa usapin ng ang lahat ng may sala sa taong bayan ay dapat makulong at dapat tiyakin natin na ang mga proseso ay nare-respeto. Well, finally, Judy, siyempre, ang tanong ng marami, after this 25th, ano pa ang meron activities sa inyo? And baka you'd like to invite the public to join? Maraming salamat muli. Sa February 25 ay maghapon ang mga pagkilos sa ating pong People Power Monument. Sa umaga pa lamang ay may naroon na pong prayer march kasama natin ang mga taong simbahan ng mga madre. Sa EDSA Shrine, alas 8 ng umaga, ito'y magmamarsya ng 9 o'clock patungo ng People Power Monument. At dito po ay itatayo na po ang iba't ibang mga booth na meron pong mga interactive games, information tungkol sa people power at sa anti-corruption campaign. Ang main program po ay alas 3 ng hapon. Kasama natin si Cardinal Ambo David at kasama po rin natin dito ang Caritas Manila, ang SICLAB, ang mga manggagawa ng Nagkaisa Labor Coalition, ang IDFED Human Rights Alliance, ang mga kasama mula sa Kalipunan. At marami pa pong iba, syempre po ang SEAP, ang iba't ibang mga eskwelahan sa hanay po ng nag-declare ng academic holiday. Sa gabi ay meron po tayong alas 6 na high mass na pangungunahan po ni Bishop Sok na siya po ang nanguna rin noong People Power. At sa gabi rin po muli, alas 7 ng gabi sa Centris Eton, Cyberpod ay meron pong konsyerto na pangungunahan po ng mga kabataan na magsisimula na po ng People Power Movement na ito po ay buong taon nang gagawin. At ang kasama po natin dito ay ang Ben and Ben para sa konsyertong ito. At sa darating na Marso, ay meron pong mga pagkilo sa iba't ibang mga diocese at patuloy na mga discernment circles, patuloy na mga fora at mga assemblea at pagpapalakas para po sa ating po mga people power circles sa mga communities. Kaya sa buong taon ay hindi po kami titigil dahil tuloy-tuloy ang kampanya para sa pagpasasabatas ng anti-political dynasty. All right, thank you for that. Judy Miranda, co-convener of the Trillion Peso March Movement.